mag-travel muna kayo ng fiancé mo bago mo pakasalan. So kung ikaw ay may nakikita ng mga red flags or may nakikita ka ng narcissistic traits or ugali ng narcissist sa iyong fiancé at consistent ito, mayroon tinatawag na pattern, no? Consistent, regular, ganun ang nakikita mo. To confirm this one, another confirmation is mag-travel kayo. Magbakasyon kayo. Why? Bakit ko sinasuggest to? Kasi doon lalabas ang tunay na kulay niya. Why? Kasi pag nagta-travel kayo, unang-una, yung focus mo nasa travel, basically. Kung ang focus mo naman ay nasa kanya pa rin, mahahati yung atensyon mo. Mahahati. Siyempre, nagta-travel kayo, so let's say for example, nakakakita ka ng mga majestic views, mga sceneries, mga unusual sa'yo, yung hindi mo nakikita araw-araw, syempre maa-amaze ka. And then your attention, your focus will be shifted, no, from him or from her going doon sa environment na yon. Ayaw ng narcissist yun. Magiging toxic siya sa'yo doon. Madidisappoint siya. Kasi feeling niya naiitsapuera siya. Ayaw na narcissist yun. So, dun mo makikita kung narc siya sa pangyayari na yun. Another one, ang pagta-travel ninyo, basically, no, may mga itinerary yan, kung saan kayo pupunta, meron niyang mga pagkain, no, yung mga kakainin nyo. Siyempre, ano yan eh, kakaiba yan sa inyo. So, ang nangyayari dito is, meron kayo laging mga food trip. May kakainan kayo. Doon mo malalaman kung siya ay narcissist if kukontrolin niya 100% or 90% yung kakainin nyo. Kung saan kayo tutuloy, kung yung kakainin nyo, no? Kung gaano kayo katagal mag-i-stay doon, etc. etc. All about the travel, kailangan siya ang masusunod. Ngayon, doon makikita mo, kapag ka ganon, manipulator siya sa mga bagay na yun at controller siya sa mga bagay na yun, yun na yun. No? Pangalawa yon. Yung isang explanation ko, nagiging toxic kasi nagta-travel kayo, na nahahati yung attention mo. Another one is, doon naman sa mga pupuntahan nyo, sa mga kakainan nyo, controlling siya. Controlling. Another one, kapag ka kayo ay nasa grupo, let's say grupo kayo, may mga kasama kayo, basically ganun yun eh, may mga travels na ganun, yung package, no? May mga kasama kayo. Mapapansin mo doon, no, na gusto niya siya yung center of attraction. Kung hindi man siya yung center of attraction, is lagi niyang kinukuha yung atensyon ng mga tao. Siyempre, specifically sa'yo muna and then yung mga tao. Pwede siya manggulo, pwede magpasikat. So, it's either positive or negative yung gagawin niya. Basta ang gagawin niya is, kailangan siya yung center of attraction or attention. So, marami kang madidiscover sa kanya kapag kayo yung ka-travel. Another one, ang pagta-travel ay hindi lang enjoyment. Kasi hindi lang ganoon. Hindi ibig sabihin nag-travel kayo, nagbakasyon kayo is puro sarap. Meron ding diyang hirap, nakakapagod 'yan. Lalo na kung meron kayong lalakarin. Lalo na kung nasa tropical countries kayo o kaya nasa disyerto. Mainit. So, it means that there's a new environment. May bagong environment and nakaka-stress 'yon. Physically and mentally draining 'yon after ninyo mag-travel. Although nandun yung excitement, no? Meron stress. Ngayon, mai-stress sa travel nyo ang narcissist. Doon lalabas ang tunay na ugali niyan. Magiging mainitin ng ulo, i-devalue ka niyan, babastusin ka niyan, at aawayin ka niyan. No? Pag meron niyang hindi nagustuhan, tapos stress siya, sasabog yan. Kaya may mga nadidinig kayo or may mga pangyayari kung saan after nilang mag-travel, magkaaway sila. And then, nagdadalawang isip silang pakasalan ng isa't isa. Sobrang away. It's because maybe, we're not sure, isa doon yung narcissist or pwedeng parehas silang narcissist. Ang worst nito is kung parehas narcissist yung dalawa, 'di ba? So magsasabog 'yun. Magsasabugan 'yun during travel kasi hindi maiintindihan ng dalawa kung sino ang masusunod. Magpapaligsahan 'yun, kokontrolan 'yun, no? Hanggang 'yun ay mag-away na mag-away during travel. Walang kwenta yung travel. You see,
doon lalabas ang tunay na mga kulay doon sa travel na yon. At kung ang isa doon ay narcissist, yun na yon. Okay? Kaya mas maganda kung mag-travel kayo bago nyo pakasalan yung fiancé nyo para meron kayong obserbasyon, meron kayong basehan. So yun, see you in my next content. Bye for now.